Alright, so mga kababayan, inahamon-hamon na naman natin itong si Gibo. Mga kababayan, ano ba yung grounds, okay, ng sedition na sinasabi ng mga ngagva na ito, na mga ngiwi, na nataranta, na nagpapresko na mga alipores o mga kasabwat ni Marcos Jr. So gusto kong tanungin kay Gibo at sa mga lahat ng mga julupong, lahat ng mga ahas at bayan, lahat ng mga kawatan na nakapaligid kay Kuting Jr. Alright, so mga kababayan, inahamon-hamon na naman natin itong si Gibo. Remember, nang nilabas natin yung video, ay nataranta sila, nagpa-preskon, may kipag-ugnayan kami sa Amerika, managot ang dapat managot, dahil ito ay destabilization, ito ay sedition, pagsira at pag-undermine ng gobyerno, Pero sa totoo lang, sila ang nag-destabilize ng ating bansa. Pag-usapan natin, mga kababayan, ano ba yung grounds, okay, ng sedition na sinasabi ng mga ngagva na ito, na mga ngiwi, na nataranta, na nagpapresko na mga alipores o mga kasabwat ni Marcos Jr. sa pagpapahirap sa inyo. Ang sabi kakasuhan daw si Maharlika, bakit hanggang ngayon wala pa yung sedition case ninyo? Bakit hindi pa kayo nagkipag-ugnayan dito sa bansa ko? O, di ba? Dahil sabi nila, tinakot kayo na huwag nyo nang i-share yan kasi may kalalagyan kami. At kami ay magpapatayo pa. Sabi nila, kami ay magbubuo pa ng mga task force pulburon. Ano yung intention ng mga hungang? To scare you to death. Pero you're not gonna do that, right? Hindi kayo matakot. Di ba, hindi man kamo mahadlok palangga. Ako gani, why nahadlok? Kamo mahadlok pa. Kamo mga brusko, oy. Huwag kayong matakot. Isang beses lang tayo mabuhay sa mundong ito. So might as well, talagang kailangan nating labanan ang mga mafia sa pamamagitan ng ating ngangabels, sa pamamagitan ng ating paninindigan. So gusto kong tanungin kay Gibo at sa mga lahat ng mga julupong, lahat ng mga ahas at bayan, lahat ng mga kawatan na nakapaligid kay Kuting Jr. at kay Liza Tanas, nasaan ang anggulo na ako ay nag-i-incite ng kaguluhan? Okay, nag-i-incite, mga kababayan. Ako ba ay nagsabi, mga kababayan, ito na po ang mamang, di ba, nung in-introduce ko mga kababayan, sabi ko, ito na ang pinakaantay na video at may isang mama na sumisinghot, nag-snort ang hungang at kayo na po bahalang magdesisyon. Sinabi ko ba mga kababayan, manunod tayo ng video at tayo ay magbabang-bang-bangan. Wala namang ganun, di ba? Wala namang ganun akong encouragement na kayo ay mag-aklas at kumuha kayo ng tabak, ng jitak, ng kung ano-anong mga pang-gorgor. Dahil behind the scene, ang gobyernong ito ang nag-encourage sa kanilang mga alipores, sa kanilang mga kasabwat na manggurgur, literal man, or gugurgurin sa trabaho, gugurgurin ang ating mga Facebook post, At di ba pinakalat nila na ito ay deepfake? Nasaan ang deepfake dito, mga kababayan? Sino ang, kasama kasi doon dapat sa, what do you call it? What you call it? Doon sa incitement, mga kababayan, o nag-incite ka o nag-uudyo ka ng kalokohan o kaguluhan, ay nagpapakalat ka ng kasinungalingan. Diba? Nasaan ang kasinungalingan doon? Authenticated yung video na yun. Nasaan yung salita? Ako ba ay nagsabi sa inyo, mga kababayan, panoorin nyo itong video na to at pagkatapos nyo panood, gumawa kayo ng mga barbecue stick para itarak kay ganito, kay ganyan. May sinabi ba akong ganyan? Ang nagpapakalat ng kasinungalingan, gamit ang pondo ng bayan, gamit ang mga jutang ginamis na fact-checkers na kasabwat ng bangag na gobyerno ay sila. Imagine mo itong Rappler na ito, yung sinabi face swap daw yun. Pinack-check yung pinack-check yung video ko, video ng ni Pulburon, face swap dan. Wala naman silang maipakita na 100% authentication na mayroong face swapping doon sa video na yon.
Pero dahil itong kiss ass na naman tong Rappler na ito, dahil sa kabila ng pagiging anti-Marcos nila, ngayon ay kiskipay na sila kay Lisa Tanas dahil takot na makulong si Kerara. Now, mga kababayan, ikaw, bangag, kayong lahat ng mga ngag ba kayo? Nasaan ang incitement doon? May sinabi ba ako pag pinood yun ng video ay what? Lumusob kayo sa Malacanang, wala, may sinabi ba akong ganyan? May sinabi ba akong ganun? Kumuha kayo ng inyong mga sandatang kasinlaki ni Totoy Mola? Diba? May sinabi ba akong ganun? Wala. At meron bang akong nakikipag-ugnayan ba ako? Diba? Nakipag-ugnayan ba ako sa mga rebelding makakaliwa para sila ay kumuha ng tabak at kung ano-ano pa? Ano ang incitement doon? Ang sabi ko lang, manood kayo ng video at ngayon, ikayo ay bahala ng humusga. Diba? Nasaan ang pagtatraidor o pagtataksil sa bayan doon? Wala. Sa halip, pagmamahal sa bayan. Sino ang dapat kasuhan ng itong sedisyon na ito? Ang gobyerno ni Bangag. Bakit kamo? Dahil sila mismo ang nagpapakalat ng kasinungalingan, nag-hire ng AI, ng bots, ng trolls. May mga ebidensya ako dyan na nagbabayad ang Jutang Genemes na bangag na gobyerno sa AI and bots at yung mga firm na binabayaran nila sa page pa lang ni Lisa para bigyan siya ng papuri, ng paulit-ulit na mga comments sa kanya na siya, ayun, gano'n naman ang butod, mga gano'n, di ba? Just that firm alone is 5 million pesos. Dapat sila ang kasuhan dahil sila ang nagsasabotahe, nagdidestabilisa ng gobyerno mismo nila. Dahil ang pera ng bayan, ang pera ninyo ay ginagamit nila pang bayad sa trolls, ginagamit nila ang mga smugs money nila para sindakin tayo at para panatilihin kayong mga mangmang, panatilihin kayong mga walang mabiling bigas na 20 pesos. Imagine niyo ang interview ni Marcos Jr., balikan natin. Hindi niya alam na kayo ay nagdudurusa o nagdurusa ng 50 pesos and up na bigas. Ang sabi niya yung sa amin, 29 lang kasi sa Kadiwa. Nye. Eh di alpot. Hi kasi, sabi ni Josal. Oy, kayong mga tumatangkilik sa bangag na adictus benedictus, nakatira kayo, no? Nakatira din kayo mga yawa mo. Hi na hi, sabi ni Chochi TV Show. Subscribe din si Chochi. Diba? Sila nagpapakalat ng kasinungalingan. Kaya walang nag-overthrow ng gobyerno ni Marcos Bangag. Ang nag-overthrow at ang nagdi-destabilize ng gobyerno, kayo. The fact na si Lisa ay nangingidnap, ng ismag, ng dagnakaw, ngawat, ang mga buwaka ng GNMS, kayo ang nagdi-destabilize ng gobyerno. Kayo ang taksil sa bayan. Tapos ngayon, kasuhan si Marlica, nye. Sabi ng mga ungang, uy, magkukulong na yan. Chulul. Kulong ko kayo lahat eh. Kayo, ikulong ko kayo mga lintik kayo eh. Gusto niya? Gamitin ko na yung kulam ko. Ha? Visit talaga kayo, mga yawa mo. Ngayon, mga kababayan, so yun ang gusto nilang panakot. Okay? Panakot sa inyo. Kaya, huwag kayong matakot. I'm telling you, mga kababayan. Ma'am Marlica, baka pwede ka gumawa ng petisyon na magpirmahan. I-condemn natin through petition, sabi ni Palangga. Tingnan natin ito. Natin through petition para makapag-participate at ipasa sa UN. Someone should do that. Pwede rin yun. Sige, let's talk about that. Magkukonsult tayo. Ngayon, mga kababayan, sabi ni Joseph Umaga. Alright? Thank you for that, Joseph. Ngayon, mga Palangga, ang eksena ngayon ng gobyernong ito, sabi ko nga tinatakot-takot kayo. Bago ko makalimutan, okay andyan yung email ko, nakita nyo yan, gumagapang-gapang. Ayan, no, to order book Kingmaker. To order the book Kingmaker, please email to marlicanetwork@protonmail.com. Kapag kayo ay sinindak o kinasuhan o nakatanggap kayo ng demand letter o subpoena or something, na talagang legit, i-email nyo ako dyan. Kasi magtutulungan tayo, mga kababayan. You're not alone. Sama-sama tayo dapat. Dahil maghahanap tayo, andyan si Spook Soroka, andyan si Atty. Glenchong, andyan si Atty. Vic, andyan sila lahat ng attorney dyan, ng mga
kakampi natin, ilalapit ko kayo. Kasi sinong tutulong sa inyo? Eh di tayo, kaya huwag kayong magsindak, keep sharing and sharing. Andyan lang po, pag may natanggap kayong mga kaso-kaso, i-email nyo lang dyan ang inyong palangga at magtutulungan tayo dahil hindi tayo pagagapi, hindi tayo magpapasupil sa mga yawa na ito. Ako, imagine, natatakot-takutin ako mag-ibag-gugnayan kay Lolo Biden. Mga ihudi ponggol. Asa na? Bring it on. Gibo, bring it on. Ha? Pag kayo nawala dyan sa pwesto, bibitihin ko tayo kayo lahat pati warik. Patigin ko yung mga itlog ninyo. Yeah, agent ng bayan, si Agent Morales, kumusta? Oy, Friday, meron na sa EDSA Shrine, mag-party kayo. You know what? Okay, I will tell you something. Si Mother Pebbles at saka si Agent Morales, I hope marami pang mga personalities, no? After nyo magtrabaho, kung malapit kayo sa EDSA Shrine, may misa dyan magsimba kayo. Magbanding-banding kayo, getting to know each other, sharing of ideas. Hindi mo kailangan manggurgur katulad ng mga hinayupak na gobyernong bangag. Walang inciting to sedition or destabilization of the government. Dahil sila mismo, sila ang nag-destabilize nga. Kaya kayo, magtipon-tipon kayo dyan, mag-banding-banding kayo bilang kapwa Pilipino sa EDSA Shrine, 5 p.m. sa Friday. Okay? Now, mga kababayan, so ano ang nangyayari ngayon? Okay? Pananakot. Kanina na pag-usapan namin sa SMNI, sa hindi pa nakakaalam, for 2 months, June, July, magto 2 months na pala. Okay? Sa KOJC compound sa Davao. Imagine yung sino-surveillance nila, ang mga peaceful, Christians, peaceful members doon. Sinusurveillance sila, kinikising nila at naninindak ang mga kapulisang mga pulpol na bataan ni Torre at tatong utusan ni Bangag na sindakin po ang ating mga kababayan na mga bata at matanda, KOJC members at manutok ng baril at mag-trespass at invasion of privacy, paninira sa mga kasangkapan ng KOJC. Yan po ang ginagawa nila for almost 2 months na. Nagmamanman ang mga jutang Genemes na ito. Gusto nyo sabihin ko kung saan si Pastor Quiboloy? Nandito, charing. Etos lang. Masalam ko, hindi ko sasabihin. Ay, abalo, gusto mo malaman? Andyan lang, sa likod mo. Ayan. Anyway, mga kababayan. So, nagmamanman itong mga ito. Di ba? Walang pinagkaiba sa ginagawa kay Inday Sara. Recently, nagdasalta si Inday na kinikasing siya. May mga kapulisan doon na pumunta sa kanya. Ano ang kaso niya? Bakit sila isa-surveillance? Bakit isa-surveillance sa pamilya ni Inday? Bakit isa-surveillance sa mga KOJC members? Sila ba ay mga kriminal? Mga kriminal, nasa Senado. Ang kriminal, andyan si Marcos Jr., si Lisa Tanas, smuggling, kidnapping, lahat. Bakit sila nagmamanman sa mga regular sa mga individual na wala namang kinalaman? Kahit ako, kahit si Ka-Eric, si Attorney Lorraine, kinikasing nila. This is very Lisa Smugs. This is very Lisa Tanas, Lisa Kidnapper, lahat na. Kasi itong mga ungas na ito, wala na nga sa tamang tinuan mga palangga kapag ikaw ay infected o contaminated, kahit anong tawag mo doon.